Hebrews 5:8-9. JMNT. Even though continuously being a son, he learned to listen, pay attention, and act on it, or the giving of the ear and hearing from below, and then to obey, from the things which he experienced, or what happened to him, both the good and the bad, and being brought to the goal of his destiny, being brought to maturity and completion, being finished and perfected, he became a cause of Aeonian deliverance, or rescue, wholeness, and good health and restoration to the original state of being, which pertains to and has the character of the age, safety and healing of and for the ages. For all, or in all, those habitually listening, paying attention, and acting in response, or the giving of the ear and hearing from below with obedience to him. The entire book of Hebrews emphasizes Jesus' superiority to all other figures in the Old Testament, particularly the Levitical priesthood and the Old Covenant. Hebrews 5:8-9 builds on this by demonstrating how Jesus' humanity and suffering make him uniquely qualified to be our high priest. In today's message, June Macapobri talks about the example of the suffering of Christ. The meaning of the word suffering: his obedience and suffering is personal, his obedience and suffering is practical, and the experiential benefit. In all of Jesus' suffering, he was being tested. Would he add obedience to obedience until he had grown into the complete, perfect, tested man? That is, the man who had been fully and completely proven and who had responded with perfect obedience so that he could be described as fully perfected. Not meaning that he passed from sinfulness to sinlessness, but that he passed from untested obedience to fully tested obedience. And I think the answer to Chris's question about what Jesus was moving toward is not merely that he was moving toward a completed, tested perfection, but that he was moving toward fulfilling a perfect salvation for us sinners. Ining topic naton para sa akon amo ni ang ultimate sa Christianity. Nga kinahanglan tudluan din naton ang aton kaugalingon nga hindi hapos ang pag-alagad sa Diyos. Palpakan naton ang Ginoo. Those who live godly in Christ will suffer persecution, affliction, and sometimes light tribulation. Hindi naton malikawan. Sa dito ko nagwali sa gitawag yung Cebu sa nagligad nga Domingo. Pagkatapos dito, sa Panyaga may nagdala litson, tanan na lang. Pagkaon. Bugana nga pagpakamayo. Pagkatapos, akong gitawag si Lili. Lili, kinalan mahibalo ka nga in the midst of the comfort and easy life, hindi ka gid kung sa Cebuano pa, di ka magpadala sa bulog sa baha. Kay ang easy life kag ang comfortable nga life are very deceiving. I would like to repeat it. There are so many precious and grand promises which our gracious, loving Heavenly Father has promised to His people. But it so happened that the promise of suffering, affliction, tribulation are one of them. Amo na, basing upon the history of redemption, may mga 6 volume ko nga gito God's General nga gipanggamit sa Ginoo sa extraordinary kag supernatural nga paggamit, pero katapusan imo makita somewhere along the way natumba sila. History repeat itself. Si King Solomon nagsugod sing maayo. Imo makita iya somewhere along the way he enjoyed the blessings
of God. Pero King Solomon ended in misery. Muna nga, kung kita Kristohanon, hindi ginaton pagkiharan nga may mga alantuson, mga pagsulay, kag may mga kadulmanan ang aton pag-alagad. Palagpakan naton na Ginoo. Galing kay, as I study sa sining nga passage, in the context, in verse 11, si Apostol Paul nagsilinggid, palihog, verse 11, sa 5. Gusto lang akon, before ta magkanto sa gitawag introduction kag sa division. Paandam parti sa pagbiya sa pagtuo, madamo pakuntani ang akon inugsugid sa inyo parte sa pagkapari ni Melchizedek kag ni Jesus o galing mabudlay ipaatag sa inyo tungod kay mabudlay kamo paintindihon. Ang pinakamabudlay ipaintindi in the doctrine of redemption nga ang kabuhi sa Kristohanon may kabudlayan. Palpakan na ito Ang kabuhi sa Kristohanon may mga kapipitan. Ang kinabuhi sa Kristohanon may mga kadulmanan. Tungod kay ang hambal sa Biblia, ang isa ka tawo nga magbuto kag magsulod sa sini nga kalibutan, halin sa sabak sa isa ka babae, malipot lang ang iya pangidaron kag puno sa kalisdanan ang iya pag-aagyan hantod nga magpauli siya sa iya lulungan. Kag si Kristo Jesus, amo ni ang aton example. I would like to quote the commentary of Barnes' commentary. Nagsiling siya. In connection sa sining nga gitawag teksto, nagsiling siya. Though the Son of God, though He sustained His exalted rank and was conscious of it, Jesus was conscious of being the Son of God. Palakpakan na ito na Ginoo. Kinanglan nga din mo makita, conscious ta nga anak ta sa Diyos. Siguruhong nga anak ta sa Diyos while nga may gininhawa pa nga nabilin sa aton. Siling pa niya dire, yet He was willing to learn experimentally what is meant by obedience in the midst of suffering and by made perfect, that is by made a complete Savior suited in all respect to redeem people. Suffering was necessary, the complexion. Hindi ka kumplito ang Diyos kung hindi ka mag-agi sa mga pag-antos. Palagpakan na ito na Ginoo. Ang pinakatahom nga kabugi nga diin byproduct sa mga kabudlayan kag sa mga pag-antos. Hallelujah. Palagpakan na ito na Ginoo. Isa sa mga ako nabasa sa Japanese nga technology, may pagkulture sila sa kawayan nga wala patakakita diri sa Pilipinas. May kwadro sila nga produkto sa kawayan. Ang aton kawayan, bilog na Pero sa hapon nga technology, makaproducer sila kwadro, square nga kawayan. Ano ang sikreto nila? Ang sikreto nila mo halin pa sa tambo, gibutangan na purmas. Gipagutok sa purmas, kag nagatubo subay sa purmas. Kag sa nagadako na ang tambo nga kawayan, hindi lang kay gitawag na pinutan siya sa purmas nga steel, nga diin ginbutang saya. Kag dan, ano ang iya pagkadako, gaupod ang purmas. Kag isprihan siya sing chemical nga magliwat sa iya hitsura. Hangtod nga diin mag-abot sa maturity period. Kagdayon sa pag-abot na, ginahalungan na siya pagtapas. Sa pagkuha sa pormas, kwadro na siya. Kag siya ang pinakamahal nga kawayan sa bilog nga kalibutan karon. Palpakan na ito na Ginoo. Pero kung pamangkuton mong kawayan, komportable bala siya? Ginaipit siya. Kung pamangkuton mong kawayan,
Easy bala ang iya life? Hindi. Waay siya gatubo, siya gusto. Pero ang pinakatahom, siya ang pinakamahal. Kag amo ni nga kawayan, nga makita nimo isa sa mga furniture nga gigamit ni Queen Elizabeth. Utod kagabihan, sumusin natin kabud. May mga kabudlayan. May mga challenges. May mga pagsulay. Pero ang pinakatahom lang, kay may nauna na sa aton nga nag-antos, kag nangin man dinalagon, sige ni Jesus. May una na sa aton nga napilasan, pero nagmadinalagon. May nauna na sa aton nga gingutom, pero imo makita nakasurvive. May nag-una na sa aton nga ginpatay sa cross, ginlubong pero nabanaw. Ano ang kahulugan sa suffering? Because we must have a review. Kay kabudlay ni itudlo. Budlay ni paintindihan. According sa statistic, there are so many Christians roaming around, transferring from one church to another, looking for the comfortable message. Everybody say, looking always for encouragement that promise the moon and the stars. Pero kita hindi ito. When I read the book of Acts, si Bernabe kag si Pablo nagkanto sa isa kagitog sa ilang missionary journey, nagsilinggit siya. According sa Acts chapter 14, verse 22, nga nagapapakod, kag nagapalig-on sa mga kalag, sa mga magtutuo, nga magasulod kita sa dayon nga kapahulayan, paagi sa tuman nga mga kabudlayan. Palpakan na ito na Ginoo. Amo na para sa akon, ang sinsiro nga Kristohanon, kung gitawag iya, pilion mo ang imusudlan. Kung ang gitawag iya, puro lang panalangin ang imo mabatian, puro lang kahapos ang imo mga batian, puro lang katawhayan ang imo mga batian sa mensahe, kag dayon ina mag-manipulate sa imo emosyon, kinahanglan maghalin ka, to kay it is not the essence, it is not the true Christianity. To kay ang matuod nga Kristohanon, kinahanglan tudluan siya, nga iya dinay iya kaugalingon, magpasaan sa cross kag mag-alagad sunod kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Because that is ako ang nagapati, that is the final element of the mystical union. Dayon, hindi ka mangin panalangin, kung hindi ka kabalo, magantos. Everybody say amen. Nga may mga Kristohanon nga sige pa, pakasala. May mga Kristohanon pa nga sige, gitawag niya, ginaubos ang kabuhi sa kalibutanon ng mga butang. Ang iya oras, ang iya inadlaw. Nga subong sinay. Tungod kay ang hambal sa Biblia, ang hindi kaantos sa kailibgon sa lawas, hindi gid makabiya sa sala. Pagpakan na ito na Ginoo. Tusis mag-isip ta. Kung gakuti ta sing kasalanan, kinahanglan tudluan ta ang aton kaugalingon nga pag-alagad sa Dios may kabudlayan. Pagpakan na ito na Ginoo. Ano ang meaning sa suffering? The state of enduring physical or terrible thing. Kag makaintindi sini, kita nga nakaagi masakit. Makaintindi sini ang nagamasakit. Makaintindi sini ang ara sa kapigadhon. Makaintindi sini ang gitog may psychological nga gibatyag. Tungod kay anything that causes one to suffer, kag ang Bisayan nga dictionary nagsiling pag-antos ang kahulugan. Amo niya. Kagdayon kung magkanto kita,
May mga butang lang ta nga tun-an sini. Ikaduha, number 1 is review the meaning of suffering. Ikaduha, the opinion of Barnes' commentary. Ikatatlo is his obedience. The obedience of the Son of God is personal. Hindi niya ni madiligit sa anghel. Everybody said. Hindi niya mapabalik sa amay. Because it is personal. Ito si Kristo Jesus, amo ang atong example, kinalan mahibalota nga we have also a personal challenges. Personal nga mga kabudlayan. Personal nga ma-encounter na to. Kagdayon ano ni? Done in person. Directly by oneself, not through others or by letters. Tandaan na to nga ang gihimo ni Jesus, hindi ni kay sulat-sulat lang. Hindi ni kay gitawag act of delegation. I really believe that God always believed the principle of delegated authority. Pero kung ang pag-antos na sa anak sa Diyos, wala nagigingkihan sa amay tungod kay kung wala nag-antos si Kristo Jesus, wala sing Kristohanon karon nga panag-on. Palakpakan na ito na Ginoo. I would like to review this. Si Auguste Comte, one of the philosopher, nagpalapit siya sa kakristohanon kay Carlos. Saling siya, join with me to destroy the essence of Christianity and the doctrine of Christianity. Maghimo ta religion nga magbase sa positive thinking. Ang iya ipahangop nga imo makita the combination of Hindu and Buddhist nga gitawag ya pagtudlo. Sa gapamati siya ang Kristohanon nga tuod siling siya posible nga maguba ang Christianity. Isiganan niya si Auguste Comte. Posible. Pero maguba lang sa tatlo ka-eksperyensya nga ikaw nga nagtukod ma-eksperyensyahan mo. Sila si Comte. Ano kinanglan ka nga din. Parehas ka sa anak sa Ginoo na natao sa pasungan. Ikaw yaw, ikaw natao sa pasungan. Kinahanglan ka nga mapamatudan mo nga ang imo iloy. You are born with unwed mother. Kinahanglan mo nga imo makita iya. Ipakita mo nga nagaantos ka. Kag ilansang ka sa krus. Kag dayon ilubong ka kag mabanhaw ka. Mintras Mr. Comte nga hindi nimo ni mahimo, hindi ka kaguba sa Christianity. Tungkay ang Christianity napasad ni nga din ang pundador sinanataw sa gitawag pasungan. Nag-antos sa 33 ka tuig natapos sa krus sa pag-antos kag dayon ginbanhaw kag karon buhi di dito sa kalangitan. Everybody say personal. Ito sis, kung personal, kung mag-agi ta sa kabudlayan, hindi ka matarantar. Ito kay may nauna sa ibo nga naka-experience personal. Pagpakan na ito na Ginoo. Hindi ka matarantar. Amo na nga Christianity, ang pinagkagitawag yung mysterious nga doctrine sa Christianity is mystical union. Tungo kaysa magtapik ka sa iya, imo makita ang iya na experiensyahan. Amo nang kabakod mo nga sa panahon nga mag-agi ka sa mga kabudlayan, makasiling ka, maka-experiensya ko sing kadalagan kaangay sa akon gintapikan. Tungo kay may naunan na sa akon nga nakalabang sa sini nga mga pagsulay kakapipitan. Pagpakan na ito na Ginoo. Ikaduha,
ano ni ang his obedience is personal. Makadto ta sa Mateo kapitulo 21, 33 hangtod sa 43. Gusto lang ako nga inidugay na ning gibasa naton. Kag sa gitawag yang loob comparison sa pag-interpret sa passage kag chapter sa Bible, imo makita tatlo ang gakuber sini kuno ko nagsara. Gincover ning insidente ni Apostol Matthew, i-cover ni Marcos, kag i-cover ni Lucas. Pero gipili na kon nga dirita sa kay Mateo, kay may mga butang diri nga bagay na ton tunan. Nga way nakuha dito sa Gospel of Mark kag sa Gospel of Luke. Aton basahon. Si Jesus nagsiling, pamatiin niyo ang isa pa kapalanggiran nga maisa katag-iya sang talamnan nga nagpatanom sang ubas. Iya inigin kudalan, palibot, nagpakutkot siya sing buhok para pulugaan sang ubas kang nagpatindog sa sing mataas nga balantayan. Iya inigi paagsahan kag nagpanlakaton. Dayon, sang tion na sa pagpamuupo sang ubas, ginpadala niya iyang mga sulugon sa mga agsador sa pagkuha sang iya parte. May parte gid ang tag-iya sa ubas. Palpakan na to na Ginoo. Entonces, kung kita agsador, kita gitulinan sa panalangin kag pagpakamaayo, gibutangan ta sa Ginoo sing panahon, opportunity kag mga blessing, imo makita may panahon gid nga usisaon ka sa iya parte. Plapakan na to na Ginoo. May parte siya. May parte siya sa imo gitawag abilidad, may parte siya sa imo profesyon, may parte siya sa imo hilikuton. Kagdayon, masugot ka kag si hindi, masukot gid siya. Kagdayon, amo ni ang 35. Versikulo 34, kuno daw sang tion sa pagpamupo sang ubas, ginpadala niya ang isulugon sa mga agsador sa pagkuha siyang parte. 35. Gindakop sa mga agsador. Gindakop ang iya mga sulugon, ang isa ginbunal nila, ginpatay ang isa kag isa pa ginbato nila. Tiyaw mo lang. Sabi mo lang sa nagbasa ko sa ni, if we contextualize the issue, hindi unbelievers ang gintumod sinimo. Kitagid nga may attachment sa Ginoo. Palpakan na to na Ginoo. Dayon, kung imo tan-awon diri sa versikulo 36, liwat ang tag-iya sa ulubasan, way gakatalaw. Ang tag-iya sa ulubasan, believe in a second chance. Bisan pa sa ikatatlo katsansa. Amo na nga kung ang Ginoo ya, gaalagad ka, halong ka, tugkay may pirmirong katsansa, may ikaduhang opportunity, kag may ikatatlo. Isa sa akon, parinting nga may nakagin 90 hektaryas, kag siya ang gitawag ya may, siya ang daw may monopoli sa isa kadungka sa gitawag iya lansa halin sa bantayan, iya tanan ang itlog. Tatlo kasalakyan ang gasuga. Pero sa dira nga diin, iya kipanghiwala ang bahin sa Dios, sa iya kabuhi, sa iya manggad, sa opportunity, sa iya time. Katapusan, may last warning nga gihatag nga nagbakal siya sing salakyan kag na disgrasya siya. Tungod kay ay mga barkada, mga dlagko na diri sa Northern Negros, abot kami ni Tam Habelosa dito kag ang iban nga mga iya mga kilala. Pero isa ka butang akong gihambal sa iya. Mag-isip ka base kung last warning na di kung sa pingpong pa.
Huwag siya namati. Kapatay ni Bingbing Habelosa, sakay sa siya bago nga salakyan. Huwag siya kalambot sa baribato, dra siya. Sa kabiguhan na patay. Nga? Ang problema, huwag niya kikila. Zero mention ang Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, liwat iya ginpadala ang iban niya nga mga sulgon nga mas madamo pa sa nahauna. Kung kaysa ginatudluan ta sa Ginoo, kung kaysa gipadamo sa Ginoo ang maglaygay sa ato. Kagdayon imo makita kag amo man ang iya ginihimo sang mga agsador sa ila. Amo gyapon ang ginhimo. Bersikulo 37. Sa katapusan. Amo ni may katapusan gan. Careful ta sa katapusan. Sa katapusan ginpadala niya ang iya anak. Ang anak na gipadala. Kaya nagsiling siya, tahuron ginila ang akon anak. Anak na ni. Tahuron ginila. Versikulo 38, pero pagkakita sa mga agsador sang anak, nagsilingay sila, amo ini ang manunubli. Dali kamo, patyo naton siya. Kagmangin aton ang iya palanublion. Ano kahakog ni nga mga tao? Hindi lang kay pagkahakog, kundi may pagkakriminal. Kagdayon, versikulo, gani gindakop nila siya, ginhaboy sa guwa, sang talamnan, sang ubas, kaginpatay. Kagdayon, nagpamangkot si Jesus. Question. After sa narratives, sa sining ilustrasyon, siling nagpamangkot, basahon ta, nagpamangkot si Jesus, karon, kung mag-abot ang tag-iya sa talamnan, ano ang ihimuon sa tong mga agsador? Question. Ano ang himo? Versikulo 41. Nagsabat sila. Sila ang nagsabat ha? Ang namati. Ang namati. Sila ang nagsintensya sa ila kaugalingon. Dumdum ko mga kauturan sa revelasyon. Ang mga tao nga'y nagpati nga magbalik ang Ginoo sa panahon nga makita na muabot na ang the most spectacular day of the history of the world. Ngara ng Ginoo. Ang revelasyon nagsiling. Ang mga manggaranon, ang mga hari, ang mga ulipon, kag ang mga gawas nyo ng mga tao, magsiling sa bukid. Bukid itong pagi kami. Kuy ba tabuni kami? Kaya hindi kami gusto magsudong sa anak sa Diyos. Sila ang nagsintensya sa ilang kaugalingon. Ang ICC, mo'y nagsintensya kay Duterte. Pero iniya, ikaw ang magsintensya sa imong kaugalingon. Kagdayon ang hambal sa Biblia, nagsabat sila. Pamatyon giniya ang wala sing luoy yadtong malain nga mga tao. Kag ipaagsa niya ang iya talamnan sa iban nga mga agsador. Nga naghatag siya sa iya parte sa patubas sa nagakaigo nga tiyo. Everybody say. Dayon, versikulo ko, si Jesus nagsiling sa ila. Wala ba ninyo mabasahi ang ginasiling sa mga kasulatan? Ang bato nga ginsikoy sa mga magtutukod na ginmabakod nga bato, ang Ginoo mo naghimo sini. Daw ano kini ka makatilingala. At dayon, gani nagasiling ako sa inyo, hindi na maghari ang Diyos sa inyo, kundi maghari siya sa mga tao nga nagahimo sa iya ginapaabot. Basahon taliwat. Gani nagasiling ako sa inyo. Hindi na maghahari ang Diyos sa inyo, kundi maghahari isa sa mga tao nga nagahimo sa iya ginapaabot. Pagpakan na ito na Ginoo. Sa sining passage, if we apply the principle of interpretation, principle of comparison, amuni ang ginhambal ni John the Baptist. Hindi ko takos sa pagbautismo sa imo. Bisan paghubad sa liston sa imo sandalyas. Siling panigin ni Jesus. Himuala ni.
kay amuni ang gipaabot sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Nagpaintindi ang matag isa sa aton may gipaabot ang Dios. Palpakan nato na Ginoo. May gipaabot ang Dios sa aton nga mag-alagad kita sing matuod-tuod. Nagpaabot ang Dios sa aton nga mga muyo ta sing matuod-tuod. Nagpaabot ang Dios nga mga blessing ta nga matuod-tuod. Hindi lang sa aton panimalay kundi sa iban nga mga tao to share the everlasting gospel to them so that sila maluwas man upod sa aton. Palpakan nato na Ginoo. Tagdayon makadto kita sa gitawag yang ikaapat. His obedience and suffering is practical. Kung kuwaon mong practical na yan. Having to do with action or practice rather than thoughts or theory. We are belong to this modern time. Mostly, ang Christianity is theoretical. Ang Christianity, wala na sa practice. Everybody say. Kung kaisa ang problema, why na ito gina-practice ang atong pagkakristohan? Amo na kung kaisa kon, arat ta sagwa, masilang, daw, Kristohan noon ka, mambrad. Oo. Pero do kalayo ako. May sa takautod dire sa una. Iyagi papati ang iban nga. Liwat siya kay Jesus. Kay si Jesus kuno gahimo bino. Yampo na kon siya. Paano na ko ni malaygayan nga tao? Kay, kung imo na siya argumentuhon, may mabasa siya mo. Amo na, little knowledge is dangerous. Mabasa niya bino mo. Kagkabud lay explicar sa iya, nga may gitawag sa panahon ni Jesus, may strong wine, kag hindi strong wine. Hindi ko kadulot sa nangamuyo ko Ginoo, maluoy ka. Nag-abot ang timing. Ang asawa nagkato, Brad, nagkato ko diri, counsili kami. Hubog si Brad mo. Nagmaoy. Ko amo na guro ni. Kadto ko dito. Saka siya balagi uyatan ko siya. Iko Brad, ano kuno natabo? Nakainom ka kuno? Nagmaoy ka kuno? Dito na kon siya na tambagan nga iya gihimo outside na sa practical Christianity. Pagpakan na ito na Ginoo. Engage in actual practice. Ang practical niya, engage in actual practice, capable of applying knowledge or theory to practice. Amo na nga, damo ang mga theologian na nagsiling, gisulat gid sunod sa Hebrew ang gitawag Gospel of James to support the doctrine of the sola fide. Na kung wala ni very controversial ang gitawag ang Christianity. Tagdayon kung imo tan-awon sa Gospel of James 2 chapter 19 up to 25. Siling padre, nagapati ka bala nga maisalamang ka Diyos. Maayo gid. Pero ang mga demonyo nagapati man. Imo makita, nagapati man kag nagakurog pagani sa kahadlok sa Dios. Luglugan mo na. Ang demonyo gapati nga may isang Dios mo. Kag dayon may paaman pas pagkurog. Ito sa loob comparison, layo tas demonyo, kay nagpati tas sa Diyos, ay matagakurog.
Everybody say, kagdayon, ano ang dason? Versikulo 20. Buang-buang ka. Gusto mo bala nga pamatud-an ko sa imo ang pagtuo nga wala ginaupdis sang maayo nga binuhatan, wala ginsing pulos. Everybody say, that is, hindi na ni ang naghambal tao, Diyos na ni. Palagpakan na ito na Ginoo. Tungod kay ang mga tao nga balaan, naghambal sila as they were inspired by the Holy Ghost. Dayon, anong hambal dre? Paano ginpakamatarong sa Dios ang aton katigulangan nga si Abraham? Number one example si Abraham. Ikilala naton siya nga amay sa pagtuo. Hindi bala nga paagi siya maayo nga binuhatan? Una nga binuhatan, gipahapit niyang 3 katao. Kag ang hambal sa Biblia, ang iya ginpakaon, ang Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo. Idinutan ito maghapit. Amo na sa gipakaon niya, sa nabusog, ang Ginoo, nagsiling ang, nagpaintindi na rin nga, isa sa mga teologyan nagsiling, nga sa mga butang nga sa imo, gusto mo ambit ang Ginoo. Everybody say amen. Amo na nga, sa gakaon ka, gapangamuyo ka, tukay, nagpaintindi nga, ang imo gikaon, may bahin ang Ginoo. Everybody say amen. Sa iya pagtuman sang Dios, ginhalal niya ang iya anak nga si Isaac sa laran. Dayon, versikulo, ti nakita mo, arena, ti nakita mo ang iya pagtuo kag ang iya maayo nga binuhatan, naga-updanay. Palpakan na ito na Ginoo. Ano ko na? Ang iya pagtuo kag maayo nga binuhatan, naga-updanay. Ito says, kung ikaw may pagtuo, kinanglan, paubdon mo ang maayo nga binuhatan. Everybody say amen. Ang iya pagtuo na pamatudan nga matuod gid paagi sa maayo nga binuhatan. Palakpakan nato ng Ginoo. Amo ning nadula sa moderno nga Christianity. Tungod kay ang binuhatan hindi na mahimo kun way pag-antos. Palakpakan nato ng Ginoo. Palakpakan nato ng Ginoo. Hindi na mahimo. Hindi ginamay. Kagdayon, anong hambal sa napamatudan ang ginasiling sa kasulatan, nagtuo si Abraham sa Dios. Kag tungod siya pagtuo, ginpakamatarong siya sa Dios. Gintawag pagani siya nga abyan sa Dios. Dayon, gani nakita pa nga ang tao ginpakamatarong sa Dios, pinagi sa maayo nga binat, kag hindi lamang pinagi sa iya pagtuo. Ang buti pahangop diri nga ang matuod nga pagtuo, mamunga ginasing matuod nga binuhatan. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, ari ang dason. Amo man ini ang natabo kay Rahab nga nagbaligya sa iya lawas. Engaged niya sa prostitusyon nga babay. Ginbato niya ang mga espiya sa nga mga Israelinon siya balay, kagintago sila. Gintudlo pa niya sa ila ang alagyan agon makapalagyo sila. Gani, tungod siya ginhimo, ginpakamatarong siya sang Diyos. Ano ni si Rahab? Si Rahab ya, ari ni sa linyada sa the noble army of Hebrews 11. Kung imo lang taon ang gitawag yung Hebrews Kapitulo 11, versikulo 31 nagsiling. Na? Dito, binuhatan. Pero sa Hebrew chapter 11, verse 31, tungod sa pagtuo si Rahab, basahon ta, tungod sa pagtuo si Rahab, ang babae nga nagbaligya si Adungog, wala mapatay, upod sa wala magtuman sa Dios, kay ginbato niya sing mainabyanon ang espiya sang Israel. Palpakan na ito na Diyos. Entonces, na ang gitawag yung aton pagtuo, ang middle portion, pagkato sa binuhatan, we are willing to pay the price. Palpakan na ito na Diyos.
Sino ni mga tao nga din, amo na nga, the longer I stay in the ministry, the more I am convinced. Nga ang bata, nga way na matuto sa mga pag-antos. Way na matuto sa gitawag nga mga pagsulay kag mga kabudlayan. Talagsa lang ang nagmadinalagon. Tungod kay ang mga tao nga din imo makita mga tugasan sa diin nga linyada sa human endeavor. Civil man, religious man, political man nga gitawag ya arena. Ini nga mga tao na bata sa kabudlayan. Pagpakan na ito na Ginoo. Entonces, hindi mo makihad ang kabudlayan. Tungo kay bisan ang aton manluluwas, nabudlayan siya. Kagdayon, makanto kita sa ikaanong experimental benefits. Sa pag-antos ni Ginisos, sino ang nakabenepisyo? Pagpakan na ito na Ginoo. The point is this, Christ willingly came to earth to suffer for man. Nagkanto siya diri. Hindi siya nag-antos kay nagbayad sa sisala. Ang word nga karma sa Hindu kag sa Buddhism, hindi ni mo na ma-apply kay Kristo Jesus. Kaya way siya gipanggas ng malain. Way siya gipanggas nga kadautan, puro maayo. Sila pa ni Apostle Paul, how he went doing good, healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. Existing in doing good. O isa, kung di mo lang taon ang pagpanggas kagang pag-ane, hindi ni mo ni siya magapo si Jesus. Tugay siya gipanggas nga malain. Pero nga nag-ane siya malain. Question. Nga nag-experience siya sa malain. Gawin mo sa gihimo nga malain. Hindi siya para kay Duterte, nga imo makita may mga lapses. Sila isang inosente siya, pero masugot kag sa hindi, may malain. Jesus, wala. Siling padri, Christ willingly came to earth to suffer for man. Nagkanto siya para pag-antos tungod sa imo. Ito si Spurgeon nagsiling, the suffering of Christ is prevented in nature. Nagsuffer siya, agud hindi ka magkanto sa impierno. Palapakan na ito. Nagsuffer siya, agud nga hindi ka malaglag. Muna nga nagsiling siya. Ang bisan sino nga magtuo siya, hindi malaglag, kundi may kabuhi nga may katapusan. Because his suffering is preventive. Has a preventive element. Nga din imo makita iya nga, kung kita magtapik sa iya, hindi na ta mag-antos dito sa impierno to kay giantusan na ta niya nga mo ang bayad sa aton kasalanan. Palapakan na ito na Ginoo. Ano nga bil ni Apostle Paul? I am convinced that one was died. And therefore, all have died. Was died. Tug kumbinsido ko nga may napatay, kagdamo ang nag-upod sa iya kamatayon. Damo ang iya gibayran sa iya kamatayon. Agod nga ang magkabuhi, upod sa iya. Hindi na magkabuhi siya kagalingon nga kabubuton, kundi para sa iya nga napatay, gilubong kag nabanhaw. Palapakan na ito ng Ginoo. He did it because it is the will of the Father. In the council of redemption, sa pagkasala sa tao dito sa garden sa Eden, may solusyon nga gipadala ang Ginoo. Kag
amo ang seed of the woman. Kag ini siya among seed of the woman. Amo na dito sa kasita communion, anong hambal? Siya gid ang nagbuot, ang Diyos gid ang nagbuot nga mag-anto siya. Kag paagi sa iya, madamo ang pagkamatarungon. Dayon, pakanto kita sa bersikulo. Kaya mula ni. Nga ang matuman niya, tukibatyagan niya ang pagpalangga sa amay sa iya. Ito sis matuman mo, ang kabubuton sa Dios bisan sa tunga sa gitong mga pag-antos, kung mabatyagan mo ang iya paghigugma, palakpakan nato na Ginoo. Pasawang ta, ginpalangga ako sang amay, tukay ginhatagan ko ang ginhatag ko ang akong kabuhi para sa ila kag pagkatapos mabuhi man ako liwat. Everybody say amen. In the council of redemption, imo makita iya, nag-upod siya sa kabubuton sa amay, nga ang iya kabuhi ihatag para sa aton. Palpakan naton na Ginoo. Kag dayon, kag pagkatapos mabuhi man ako gyapon. Wala sing may makapatay sa akon. Itong mga Roman legion, dito kapatay. Si Pilato, hindi to kapatay. Si Herodes, hindi to kapatay. Ano nga baligin ni Jesus? Isa lang kapag request na kon, 1,000 of angelic hosts mag-assist sa akon. Pero wala. Ito kay hambal sa Biblia, hindi, kung wala sing may makapatay sa akon, kung hindi ko ini pag-itugot. Ito sis nga, personal and practical nga kamatayon. Pero kabubuton ko ang ginhatag ang akon kabuhi. Amo na ang essence of Christianity, way kaginapilit. Tukay ang pattern naton sa pag-alagad, sige ni Jesus, nga way sa pilita, kinabubuton nga iya gihalad ang iya kaugalingon. Everybody. Bisan ano nga area sa ministry. Paghatag, pag-alagad, pagsimba, hindi kagid, gitawag, hindi pag-itugot, nga din do ginapilit ka. Not counted na. Tukay ang pag-alagad nga kinabubuton, malipayon na nga pag-alagad. Palapakan na to. Nga gasaot-saot to dire. Ang grupo sa reclamation. Tukay, malipayon sila. Nga nag-alagad. Malipayon sila nga nagtaka sa Prayer Mountain. Malipayon sila nga nagsimba. Malipayon sila nga din imo makita nagdulot sa kinasingkasi nga pag-alagad. Huwag sila pilita. Kag malipayon sila nga nag-upod sa aton to encourage us nga din ang pagkamalipayon nga manug-alagad in spite of the kabudlayan and suffering, isa ni kagitog rewarding nga hilimuon subong nga Kristohanon. Papakan na to na Ginoo sini. Pag gusto ako, arina. Amo na nga tandaan mo ni, pag gusto ako. Kita, pag gusto. Amo na kung kaisa, to kay pag gusto ta, gihatagan ta sing libertad sa Ginoo, gihatagan ta sing pribileyo, imo makita, ara sa aton ang pagdesisyon. Kay ang Ginoo gi-release mo, way sa pilita. Ano nga ba niya? Pag gusto man ako, sini pa na, pag gusto ako sa paghatag, sini. Kag pag gusto man ako sa pagbawi, sini. Amo ini ang ginasiling sa kunamay. Palapakan na ito na Ginoo sa. Kag amo ni nga responsibilidad nga gihatag sa aton. We are created as free will be. Ano, pwede ka kasimba, pwede po hindi. Pwede ka kapamati, pwede po hindi. Pwede ka kaampo, pwede po hindi. Pwede ka kahatag, pwede po hindi. Pero imo makita ya, ano na lang ang evaluation sa Diyos. Kung imo lang taon dire, pag gusto siya nga ialagad giniya, iya kaugalingon. Palapakan nato na Ginoo. Huwag siya nagpagusto nga palayo siya. Pag gusto siya nga bisan sa mga pag-antos, gustuhon niya basta ara sa Diyos. Kadayon,
naghalad si Kristo sa iya kaugalingon, ara na. Sino nakabenepisyo? Naghalad si Kristo siya agud mapatawad kita sa aton mga sala. Way ritual sa reliyon nga makapatawad sa sala sa tao utod kagabi. Everybody say. Way seremonya sa reliyon nga makapatawad. Mapatawad ang tao kung magtapik siya sa Ginoo. Everybody say. Kag agud maluwas kita sa kalautan nga nagahari diri sa kalibutan. Ano ni kalautan? Kita ang collateral damage. Balik ko na kong gihambal to sa Bernes, manggaranon ka man, imol ka man, makililimos ka man, mapuli ka sa sementeryo, may utang ka. May utang ka. Ang iutangan sa gobyerno, hindi ni kay duta sa Pilipinas, kita nga tao nga nag-star dire. We are considered as gitawag ya collateral damage. Ulang taon wala na. Balik ko na kong ginambal. Natawo ko sa uma. Kag natawo ko sa uma, nga din may mga karabaw kami nga turo nga kung kaisa ga-enkwentro gasungayay. Bisan dito sa Spring Mountain. Sa nakasungay ang karabaw dito, may collateral damage, may balayran. Pero nakita na kon nga sa mag-inaway ang ka karabaw, ang collateral damage, ang sagbot, gakainas. Kabalobla ka mo? Ngayon away sa mga Duterte kag Marcoses. Sino ang nag-assume sa collateral damage? Ang Indonesia? Ang Malaysia? Ang Singapore? Hindi. Kita ang nag-assume sa collateral damage. Ang aton ekonomiya, amo ang nag-assume sa collateral damage. Kakun matuod na ang aton gold reserve. Again, sikrito na pagbaligya, may paabuton ta nga gitong economic crisis. Kaya mo lang. Halin na tao ko, korupsyon na ang singgit mo. Yeah. We are considered as collateral damage. Amo na nga si Prince Norodom si Hanok sa Cambodia sa panahon nga paghari nila ni Pol Pot, panahon nga din imo makita si Pol Pot gitawag gisuportar sa gitawag ya communist China kag sa communist Russia kag ang gitawag ang democratic gisuportar pod sa Amerika kag sa hindi na magwanta gipasakay na lang sa mga Amerikano dayong close sa embassy sa gitawag Pumpin nga gidala na lang ang mga luyag sa demokrasya imo makita sinurodom si Hanok nagsiling, when the two giants will quarrel, the ants finds its way. Kung ang duha kay ganti mag-away, ang gitawag ang mga subay mangita na sa taguan kay mangin collateral damage. Kag kung aton i-apply ang wisdom sa subay, sa sining aton Pilipinas, kita ang subay. Kag ang aton taguanan, hindi na ang ekonomiya sa Pilipinas, hindi na ang gitawag aton obra, tungod kay ang aton gitawag resources, kundi ang aton taguanan, ang refuge kag shelter naton adto sa langit. Anong hambal sa nagligad naton nga mensahe, when the foundation are destroyed, what can a righteous do? Kakulang taon naton ang context, ang Diyos adto sa langit. Buhi pa ang Diyos pagpakan naton naging. Buhi pa siya nga magtatap sa aton. Buhi pa siya nga din kahibalo sa aton pagkinahanglan. Amo ni ang hambal diri. Dayon ano pa? As aton basahon, dapat makita pirmi sa inyo ang kabuhi nga ginahigugman ninyo ang iban pareho sa paghigugman ni Kristo sa aton. Pagpakan naton na Ginoo. Dayon kay gihatagan pagani niya, ginhatag pagani niya ang iya kabuhi para sa aton bilang mahumot nga halad sa Dios.
Ito sis, kung mahalad gali naton kabuhi upod kay Kristo Jesus, malipay gid ang Ginoo sa aton. Pagpakan naton na Ginoo. Dayon, mahamot ining ito sis, kung magtapi ka kay Ginisus, kag si Ginisus, kay mo gitapikan, gihalad niya ikaw, kag nag-upod ka sa iya, mangin mahumot ka man, upod sa iya. Dayon, ano pa nga mga bersikulo? Basahon ta. Gintugyan niya ang iya kaugalingon nga patyon agud maluwas kita sa tanan naton nga mga sala. Ito sis ang experiential benefits. Ang iya eksperyensya, kita ang nakapulos. Palpagan na ito na Ginoo. Ang iya kasakitan, kita ang nakapulos. Ang iya kabudlayan, kita ang nakapulos. Amo to nga sa panahon nga dito sa sakros, makita naghibi ang mga babay. Siling siya. Hindi niyo ko paghibi, hibiin niyo yung kagalingon, kagang inyo kaliwatan. Hindi niyo ko paghibi, hindi niyo ko pagkaluy. Ang akong ginagatan, para ni sa inyo. Pagpagan na ito na Ginoo. Ang akong ginagatan, para na sa kaluwasan ninyo. Ang akong na-experiensyan, para ni nga mabinipisyuhan ka mo. Kagdayon, kag agud mangin iyak kita nga katawhan. Ari? Dungan nanta. Agud nga mangin iyak kita nga katawhan, nga matinlo kagustugin nga maghimo sing maayo. Pagpagan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung may arap, why na? Tapos na. Sa sini, basgunta, sa sini nahibaluan ta nga matuod nga paghigugma, ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton. Gani kita dapat maghatag sa aton kabuhi para sa aton mga uton. Pagpakan na ito na. Sino ang perfect example? Ang perfect example, si Jesus. Hallelujah. Siya ang perfecto na ito nga example. Muna nga pasalamat sa Ginoo nga masugot kag sindi. Nag-abuta sa kalibutan nga diin masubo. Magpauli mata nga may kasubanan. Pero lain. Siling pa ni Kristo malisang iyo tagipuson, salig ka mo sa akon, salig ka mo sa may kagsalig sa akon. Sa balay sa akon na may damo nga hulot. I would like to close this. May isa ka gitawag yung may 3 ka kabataan na gi-abandon sa ginikanan. Pertika wars. Ang kamagulangan, gaedad lang sa gitawag yung mga da sa 8 hangtod sa 10 anyos. Gi-abandon sila. Muna nga, kita na kudra sa gitawag yung Makdo kag sa Jollibee. Magkuton mo. Diin mas mama mo. Diis papa mo. Ara. Pero ipabayaan na kami. Kumayo. Kaya makita pa ninyo inyo amay kagiloy. Bisang ipabayaan kamo. Pero ining 3 way na sila makita. Ang gitawag ang nagtindog ang kamagulangan nga bata nga nangin breadwinner. Waay niya pabayi iya manghod. Ano nga ubrang nga mahimo nga makakaon sila nga 3 ginimo. Bisan sa kapigado, gidala niya sa simbahan. Ang iyang mga manghod. Kag nagdako ara sa simbahan. Nagdako nga upod siya nag-aalagad. Sa panahon nga nagmasakit na siya kag cancer ang iyang balatian. Ang sada na siya sa deathbed experience. Gibisitahan sa siya pastor. Dayon, gipamangkot siya, kamusta ka? Ano abi? Singanan siya pastor. Ano abi kung panahon abi nga kwaon magika sa Ginoo. Kag makikita ang Ginoo abi sa imo. Ano ang imo itamyaw sa Ginoo? Ano ang imo ihambal sa iya?
Siling siya. Ang akon ihambal mo lali. Nga ipakita lang akon ang akon kubalon nga kamot sa iya. Ipadumdum na kon sa iya. Nga ining kubalon na kon kamot. Amo niya nagsakripisyo nga mabilin na kon ang maayo nga example sa akong duha ka. Manggod, bisan wain ako. Nagapadayon sila sa pag-alagad sa Diyos. What a wonderful suffering. Hindi ang iya ipresentar ang kabuganaan nga iya nadawat. Hindi iya, way niya gihandom nga ipresentar niya ang gito mahapos nga kabuhi. Ang iya ginhandom nga ipresentar niya nga naganto siya agod nga ang iya mga manghod madala makonvert kag mag-alagad kag amuto ang iya legacy nga gibilin kag nagsiling ang pastor. Wow! Sobra pa nagbilin siya sing mga minilyon na kabtangan. Tuki gibilin ang pag-alagad na diin sa tunga sa kabudlayan. Nagpadayon siya. Kung imo lang taon, siguro masiling ang pastor. Matuod gid ang makalahutay hangtod sa katapusan. Amo lang gid ang maluwas para pagkanat na nagila.